Yo, what's up? Welcome sa Kwentong Isla. Ako nga po pala si R. Villaruel, isang baguhang OFW dito sa isla ng Cayman Islands. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin ang climate dito sa Cayman Islands. So kung may balak kang magtrabaho or may balak kang pumunta dito, maganda na magkaroon ka ng idea sa kung ano yung climate dito sa Cayman Islands. Umuulan ba dito? Bumabagyo ba dito? Maaraw ba dito? Gaya ba ito ng Pilipinas na sobrang init? Nag-i-snow ba dito? May winter ba dito? Ayan, tara, simulan na natin. Unang-una, quick background lang gaya ng sinabi ko ng nakarang vlog. Ang Cayman Islands po ay located sa Caribbean. In short, malapit po sa Cuba, sa Jamaica, at even sa Mexico. Which is, alam naman natin na yung mga bansang yun ay napakainit talaga. Since island siya in tropical country, kapares lang din po siya ng Pilipinas pagdating sa klima. Meron lang po ditong dalawang main seasons. Yan po ang dry and wet season. So, kung sanay ka sa tag-init at tag-ulan sa Pilipinas, halos ganun din naman ang mararanasan mo dito. Pero kung nakatira ka sa matataas na lugar, gaya ng Baguio, ganun, siguro medyo maninibago ka. Kasi alam naman natin na medyo malamig doon. Although may times na mainit din sa Baguio, diba? Pero iba kasi yung init dito. For me, yung init dito is hindi ganong irritating. Unlike dyan sa atin sa Pilipinas na pag nainitan ka din, namawis ka, parang gusto mo na agad maligo. Dito, hindi ganun. Unless sa init ka talaga nagtatrabaho. Ako kasi dun sa trabaho ko, may times na nasa office ako, may times din na nasa site ako. Pero most of the time, nasa office naman ako. Pero every time na pupunta ako sa site, balot na balot talaga yung buong katawan ko, lalo na yung mukha ko. Kasi bukod sa meron akong allergies, meron akong mga allergies. Ayan, parang 1 year ko dito, buong katawan ko meron talagang ganyan. Pero ngayon, medyo gumagaling naman na siya. Meron akong allergy sa dust tsaka sa init. Tapos napapawisan pa ako, edi lalo na. Kapag dry season naman, usually from November to April, napakaganda ng panahon dito sa isla. Araw-araw, as in maaraw talaga. Bihira lang umulan. Ang init niya is around 27 to 30 degrees Celsius. Pero yun nga, dahil isa lang siyang isla at napapalibutan siya ng mga dagat, may hangin na nakakatulong para hindi ka masyadong pagpawisan. Yun yung sinasabi ko kanina na yung init dito is hindi ganun ka-irritating. Kasi nga, may init dito pero meron namang kasamang hangin. Pero syempre may times din naman na wala masyadong hangin. Para lang din sa Pilipinas pero mas stable yung weather. Kung sa atin, araw, ulan-araw, kahit anong season, diba? May times na ganun. Dito hindi. So, kung dry season, then dry season. As in, bihira lang talaga umulan. So, iintayin mo talaga yung ulan. Then, pag wet season naman, ulan naman ng ulan. Umiinit din naman. Pero, most of the time, mainit pa rin talaga. Umulan man, pero hindi ganun kadalas. May times na isa, 2 araw, sunod-sunod. Pero yung ulan niya is hindi gaya sa atin na maghapon, isang linggo na umuulan. Diba may ganun sa atin dito? Hindi. Siguro, pinakamatagal na yung 2-3 araw na diretsyong ulan. Tapos yung ulan pang yun, konti-konti pa. Yung parang pumapatak lang. Siguro mga 1 oras, ganun. Pero pag dry season naman, siguro mga 15 to 20 minutes, 30 minutes, ganyan, wala na agad. So, ganun po dito yung klima. Perfect para sa beach, swimming, outdoor activities like sports, ganyan. Meron po kasi dito mga public area na pwede ka maglaro. Gaya ng, ayan nga, public beach yan. Marami kayong pwedeng gawing sports dun like volleyball, soccer. And kung mahilig ka naman mag-workout, meron din naman silang mga outdoor gym or exercise equipments dun. Pwede ka rin pumunta sa Stingray City, sa Turtle Farm. Pwede ka rin mag-ATV, mag-horseback riding. Alam ko meron ganun dito. Then lulusong ka sa dagat. Isa yun sa pinakang pinupuntahan ng mga turista dito sa Cayman Islands. Ngayon naman, kapag wet season, usually from October to May, which is napakaraming ulan. Minsan umuulan din araw-araw, minsan biglaan lang, tapos ayun nga, init na lang ulit. Then sa average temperature, halos ganun din naman. Pareho lang, mga nasa 30 degrees Celsius, pero mas humid, syempre. Kung sanay ka naman sa Manila na sobrang init, tas biglang ulan, ganun din naman dito. Yun lang, may dagdag lang silang hurricane season, which is from June to November. Pero ganun din yun, halos pares lang, gaya sa atin na tropical cyclone, dito naman is
hurricane. So minsan may malalakas din na hurricane, pero hindi naman laging totally dumadaan sa isla directly. Ganun sa 2 years kong experience dito. It's either lumilihis palagi siya ng Grand Cayman, tinatamaan yung ibang isla ng Cayman, which is yung Little Cayman and Cayman Brac, or nalulusaw siya before siyang lumapit sa Grand Cayman. I think way back 2004, dumaan dito yung isa sa pinakamalakas na hurricane. Isa yun sa pinakamalakas na hurricane na dumaan dito sa Caribbean at saka sa United States. Halos yung buong isla daw nung time na yun ay talagang na-wash out ng baha. That is one of the most devastating hurricane na dumaan dito. So, yun nga, ang hurricane season nila is from June to November. Siyempre, gaya din naman ng Pilipinas na pag may mga ganong notice na may parating na hurricane, alerto naman lahat ng tao. Mag-message na sila through phones na maging handa, na ito yung mga designated places na pwede kang mag-evacuate or pwede mong pagkunan ng mga sandbags kung yung lugar nyo is napakabahain. And magugulat ka kasi mga 2 to 3 days before dumating yung hurricane, nagpapanik buying yung mga tao. So, ang tendency nawawala na supplies yung mga groceries dito. Kasi nga, sabi ko nakaraang vlog, yung mga groceries dito is karamihan imported pa. So, possible talaga na mawala ng stocks sa mga groceries pag ganong hurricane season. Kasi nga, nagpa-panic buying sila. Siyempre, magpa-panic buying ka din, di ba, na siyempre nakakatakot din na baka mawalan ka ng pagkain, ganun. Based sa experience ko naman araw-araw talaga, parang summer talaga dito. Pag umaga, umaabot siya ng mga around 28 degrees. Then, pag hapon naman, umaabot siya ng mga hanggang 32 degrees. So, mas mainit talaga. Pag sapin tanghali hanggang hapon na yan. Pero yun nga, gaya nga isla siya, merong hangin. Unlike dyan sa atin, sa Manila, specifically sa EDSA, mas magaan dito lalo na pag tanghaling tapat. Paggabi naman, hindi rin ganun kalamig. Usually, nasa 26 to 27 degrees Celsius. So, hindi talaga guys sa Baguio na malamig or sa ibang lugar sa Pilipinas kasi sa amin, sa probinsya namin sa Oriental Mindoro. Sa umaga, napakainit. Pero sa gabi, may times na malamig naman, lalo na kung malapit ka talaga sa dagat. Kung i-compare ko sa Pilipinas, ganun din man, walang halos pinagkaiba. Sa ulan, parehong unpredictable. Minsan ambon, minsan malakas. Pero ang kaibahan yun nga, mas mahangin dito. Kasi nga, surrounded siya ng Caribbean Sea. Isa pa, pagdating naman sa Baguio, mas konti yung bagyo na dumadaan dito compare sa atin sa Pilipinas. Na minsan natatapos pa yung buong alphabet sa mga pangalan sa Baguio. Dito mga 3, 4, ganun lang. Tapos, hindi pa ganun tumatama. Pero, ayun nga, sana naman wag nating ma-experience dito yung malakas na hurricane. Kasi nakakatakot talaga. Every time na may alert, meron talagang mga tao na nagbook ng flight papunta sa US, papunta sa kung ano-anong lugar. Kasi nakakatakot nga pag dito talaga dumaan. Nakakatakot talaga kasi napakaliit lang na isla nito. Wala pa masyadong mga bundok na magpo-protect. Unlike sa Jamaica na maraming bundok na magpo-protect, diba? Dito wala. Halos flat talaga yung buong Grand Cayman. Sa Cayman Brac kasi merong mga bundok doon. Merong mga rock formations na matataas. Hindi rin naman sila ganun nakakaranas ng parang sobrang lakas talaga. Kaya for me, napakadali lang mag-adjust dito pagdating sa climate. Hindi mo kailangan masyadong mag-alala sa isusuot mo, ganyan. Kasi para din naman talagang nasa Pilipinas ka lang. Hindi mo kailangan bumili ng mga winter clothes, which is alam nyo naman na napakamahal. Ayun nga, parang karamihan ng mga tito dito is mga nakasando lang. So, bibihira ka nung makakita na may nakasuot na jacket. So, ayan, ang oras na ngayon dito is 4:45 PM. Ayan. And ganito kainit dito pag ganitong oras. Ganito ang init dito pag ganitong oras. Ayan. Tingnan yung init mga kaisla. Napakainit, di ba? Kung sensitive ka talaga sa init, talagang maiirita ka no? Pero hindi siya ganung irritating sa balat. So ayun mga kaisla, yan ang actual weather po dito sa Cayman Islands. Kung nagbabala ka na magtrabaho or pumunta po dito, at least meron na po kayong idea sa klima dito. So ayun, dito na po natin tatapusin tong vlog natin for today. Kung meron po kayong mga content ideas and questions, just comment down below at itatry po natin yung gawa ng video. Alright, laging tatandaan na kahit malayo pa, ay malayo na tayo. Lagi po kayong mag-iingat. See you next vlog and God bless.